Ngayon, bukas at magpakailanman. Ayon sa research, mas emosyonal daw at expressive sa kanilang damdamin ng mga babae. Mapaghanap ng kalinga at kasiguruhan. Kaya naman madalas, ito ang pinagmumulan ng pagtatalo nila ng kanyang karelasyon. Ang kwento natin ngayong gabi ay tungkol sa ina ni Herlene o hipon na si Len, na mas makulay at mabigat pa yata ang pinagdaanan kaysa sa kanyang anak. Kailan nga ba dapat na mas mahalin ng isang babae ang kanyang sarili kaysa sa ibuhos ang lahat sa isang lalaki? Sasagutin ito ng episode natin ngayong gabing pinamagatang ang tanging ina ni Herlene, The Len Kimball Story. Ay naman ayoko nga dyan kay Mang Kanor. Ang tanda-tanda na niyan Amoy lupa pa. Ano ka ba? Mabait si Kanor. Alam ko mamahalin ka niyan. Tignan mo isang bulate na lang pipirma dyan, kukunin na ni kamatayan yan. Totoo naman tignan mo, pag dyan inabutan pa dito, sagutin mo yan, ma. Bahala ka. Bunganga mo, hindi mo ba nakikita? Hindi na nga kaya mang babae niyan, ikaw na lang ang mamahalin Talagang yan. hindi na kaya mang babae niyan, ma. Sa tanda na niyan yan. Ha? Palolo na yan. Pero siya ang gusto ko. Di kayo na lang dalawa. Puro ka kalokohan. Ayoko nga talaga. Bala kayo dyan. Ayoko. Ay, Mang Kanor. Mang Kanor, okay lang po si Herlene. Okay lang ba kayo, Mang Kanor? Ay, si Mario. Len, totoo ba ma'am, pilit kang ipakasal ng tatay mo sa isang lalaking matanda? Opo, 18 years old po ako noon. Nung time na yun, wala pa po ako naging kasintahan noon. Nung araw po kasi may sakit po yung tatay ko at saka mahirap ang buhay namin nung araw. Kaya nung may nagpakilala na pinsan ko rin sa nanay ko na gusto ako na maging asawa, pumayag po ang nanay ko na yan na lang kaysa sa iba, at least dyan, buhay ka. Anong ginawa mo para hindi magkatuluyan yung pinaplano ng magulang mo sa iyo? Nung nagkasundo na po sila ng mga ganong bagay na, sige, yan na lang, umagri naman din po ako. Pero nung time na, kinakabahan na ako kasi namanhikan na po Naman ka na. Dumating na po sa point na, ay, lalayas na lang ako. May nakilala kang first love mo. Meron po. Sino na nga yan? Si Jay po. Paano ngayon ang nangyari sa inyong dalawa ni Jay? Pinasok po ako ng kapatid ko sa trabaho. Doon po nagtatrabaho si Jay, kung saan din ako, doon ako na-assign. Doon kayo nagkakilala? Okay. Bakit siya nagustuhan mo? May kagwapuhan kasi si Jay. Wow. Pilyo. Tapos yung bang binibiro-biro ako hanggang sa nahulog yung loob ko na parang ito na yung crush ko kasi bata pa nga ako noon. Ang gwapo naman ito, ang daming nagkaka-crush. Bakit parang sa akin lagi nakatingin. Jay, ito pala yan. Len, sabay ka na papunta ng trabaho. Hindi na. Motor? Ay, hindi ako marunong sumakay ng motor Tsaka baka masemplang ako. Imbis na sa trabaho ako mapunta, sa imburnal ako pulutin, di ba? Ay, nako. Hindi. Basta yakapin mo lang ako. Hindi ka mahuhulog. Talaga ba? Oo. Tsaka mahirap yung jeep ngayon, rush hour. Mahirapan ka sumakay. Kaya tara. Sige. Tara, halika na. Sa paglipas ng mga araw, lalong naging close sina Jay at Len dahil magkasama sila sa trabaho. Hanggang sa sila ay nagmahalan, nagpakasal at nagkapamilya. Pero habang buhay nga ba ang kanilang pag-iibigan? Jay, ano ba? Jay, ano ba? Kung kailan naman paalis ka na, tsaka mo lang sasabihin na pa-abroad ka naman pala. Alam ko na hindi mo ako papayagan eh. Siyempre, talagang hindi. Jay naman, huwag mo naman akong iwan. Bata pa ako. Hindi ko kaya yung obligasyon ng mag-isa. Len, nandyan naman sila ate. Binilid na kita. Hindi naman yung ate mo yung pinakasalan ko, ikaw. Gusto ko, ikaw yung katuwang ko magpalaki ng mga anak natin. Jay naman, huwag mo ko iwan. Len, makinig ka. Ginagawa ko ito para sa mga anak natin. Aanin ko yung maliit na sweldo dito. Mabubuhay ko ba kayo nun? Ilang taon lang to, Len. Kapag nakaipon na tayo, babalikan ko kayo ng mga bata. Jay, please.
Jay, please, nagmamakaawa ko sa'yo, Jay. Jay, huwag mo ako iwan, please, Jay. Hindi ko kaya makita, Jay. Huwag mo ako iwan, Jay. Huwag mo kami iwan na mga anak ko. Nagmamakaawa ko sa'yo, Jay. Jay, magtatrabaho ako. Tapos pagkakasyahin na lang natin yung pera meron tayo, ha? Jay, please, huwag mo ko iiwan. Please, hindi ko kaya, Jay. Sige na. Sige na, malilate na ako sa airport. Jay, please. Mga bata, alagaan mo, ha? Naiwan si Len sa poder ng pamilya ni Jay. Regular namang nagpapadala ng pera si Jay sa kanyang mag-ina. Tiniis ni Len ang lahat ng lungkot, lalo pat hindi naman niya kasundo ang pamilya ni Jay. Ate, sana sinabi mo na lang sa akin na iiwanan mo lang din pala si Jelly tsaka si Jepoy doon kala auntie para naiuwi ko na lang doon sa nanay ko. Alam mo, malikot yung dalawa eh. Iiwanan mo doon sa dalawang matanda. Namasyal kami ng mga kaibigan ko. Anong gusto mo? Itali ako dito sa bahay at mag-alaga ng mga anak mo? Hindi, sana sinabi mo na lang sa akin, ate. Inuwi ko na lang doon sa nanay ko, di ba? Ako pa may kasalanan ngayon? Bakit? Ginusto ko ba na mahulog at mabukulan ng pamangkin ko? Sinisisi mo ko, ganun ba? Alam mo kung hindi dahil sa kapatid ko, hindi ako magtsatsaga sa inyo ng mga anak mo. Bakit kasi hindi ka nalang tumigil sa trabaho at ikaw nang mag-alaga sa Huwag kanila? kang mag-alala. Lalayas kami. Hindi mo isasama ang mga pamangkin ko. Kung gusto mo, ikaw ang lumayas. Bakit? Ate, mga anak ko sila. Desisyon ko kung saan ko dadalhin yung mga anak ko. Anak din sila ng kapatid ko. At ibinili niya sa akin ang mga anak nyo. Alam mo, wala Hindi namang napigilan mapapagtanto si Len na to sa eh. pag-uwi sa kanyang ina na bitbit ang mga anak nila. Kaya napilitan si Len na lalong kumayod para sa kanyang mga anak. Hanggang sa may makilala siyang mabait na lalaki sa kanilang lugar. na sa listahan. Len, Oh, Lito. Len. Tanggapin mo na. Alam ko kailangan mo to eh. Lito, hindi na. Marami na akong utang sa'yo eh. Hindi utang yun. Bigay ko na yun sa'yo. Salamat. Pero mababayaran din kita. Alam mo, Len, baka naman di tayo magkakalugar. Eh, tayo lang naman di magtutulungan dito. Sige na. Alam ko kailangan mo yan. Alam mo, nakakaraos din naman kami ng mga anak ko. Hindi na. Alam ko yung paghihirap mo sa mga anak mo. Saka pinapabayaan ka na ng asawa mo. Ito, bakit ang bait mo sa akin? Aamin ako sa'yo, Len. Gusto kita. Lito, kasi may asawa ko. Kasal pa rin kami ni Jay. Alam mo, makakalam. Pwedeng tayo-tayo lang. Ako na yung ako ng responsibilidad na iniwan ng asawa mo sa'yo tsaka sa mga anak mo. Len, maniwala ka, mahal kita. Kuya, sakayan lang. Ikaw ba si Len? Yes, ako nga. Malandi ka! Pati asawa ko si Lito gusto mo agawin! Di ka na nahiya! Alam mo may asawa, pinapatulan mo? Sinabi niya sa akin, hiwalay na siya sa asawa niya eh. Niya ka! Papatayin kita! Walang niya ka! Umuwi ka! Umuwi ka! Skandalo ka pa dito! Uwi! Hindi pa tayo tapos ha! Ano ikaw? Bastos ka. Sinabi mo sa akin, hiwalay ka na sa asawa mo, di ba? Bakit? Kayo ba ng asawa mo, hiwalay na? Kaya pareho lang tayo. Kaya huwag mo akong mga astahan ng ganyan, ha? Tapos na tayo. Dito. Sasabso mo! Pero my dear, may asawa yung may pamilya yung Lito, di ba? Opo. Ikaw, meron ka rin. Meron din po. O paano yun? Sabit? Nung una po, hindi ko po, wala po sa isip ko na, may asawa to, kakabit ako dito. Hindi naman po yung ganun eh. Yung, nahulog po yung loob ko sa mga binibigay niya sa akin na tulong na iniisip ko parang, ang bait naman itong tao na to, ganyan-ganyan. Kung ano-ano yung binibigay sa akin, nakaka-survive kami mag-iina ng dahil sa kanya. Ano ba yan? Kalat na dito ang skandalo niyo, Lilito. Pati tuloy ako nadadamay. Ako yung tinatanong nila. Siyempre, pinagtatanggol naman kita. Jane, sorry.
Sorry kung pati ikaw nadadamay. Sus! Ang dami naman kasing pwedeng patulan, si Lito pang napili mo. Huwag mo na siyang sisihin. Andyan na yan eh. Tsaka, mabait naman si Lito ah. Anong mabait? Hindi mo ba alam ang usap-usapan dyan kay Lito? Na ano? Hindi mo ba alam na ano yang si Lito? Ano nga? Ano nga kasi? Ako, Diyos ko. Ano ng ano? Pasok. Ate, Oh, halika na. Uwi na tayo. Hinahanap na tayo ni nanay. makaalis na nga. Baka masabihan din akong Makati. Sige, Len. Una na ako. Ingat kayo. Alam mo, huwag mo nang pansinin yun si Ami. Tsaka mag-iingat ka sa Lito na yun ha. Pag kailangan mo ng tulong, punta ka lang sa bahay. Salamat, Jane. Lito, ano ba? Anong ginagawa mo dito? Akala ko ba tapos na tayo? At babalikan na doon sa asawa mo. Kunwari lang yun. Ikaw naman talaga yung mahal ko eh. Ito, oh, pang shopping mo. Saka pang gamit ng mga bata. Lito, ang dami nito. Di ba kakabigay mo lang sa akin nung nakaraan? Ayaw mo ata, babawiin ko na. Ay, hindi. Hindi, Lito. Siyempre, nagtatanong lang naman baka pera na maging bata pa. Tago ko na lang. Tatago mo. So rito, Alfonso, naresto ka namin ha, sa paglabag mo sa RA 9165, Section 5 and 11. Excuse me po Nag-aaral ka ulit? Anong RA section? Ano yun? Hindi ko alam yung mga binibintang nitong mga to. Huwag ka na magdahilan ng silito. May warrant of arrest ka. Isa kang tulak. Lito, sino tinulak mo? Nakasakit ka na naman? Ha? Eh di ba to? Drug pusher yung tao na yan. Ano? Droga as in yung... Hayop ka? Etong pera na to? Ha? Sa droga yan, Lito naman! May karapatan ka manahimik, pwede kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala kang kakayanan, bibigyan ka ng isa ng pamahalaan. Naiintindihan mo yung karapatan? Lito, ano ba to? Ano? Teka lang po. Teka lang, saan nyo dadalhin? Sige na, Teka sumama na lang! ako. Lito! Ay, nung una po kasi, nung unang pagkakakulong niya, kahit nasa loob siya ng kulungan, hindi naman niya ako pinababayaan. May mga tao siya na nagpapadala siya ng pera para sa akin. Olen, okay ka ba? Uy, alam mo baka luminom dito mamaya, makita ka ni boss. Huli ka, tanggal ka. Bakit? Susumbong ka? Hindi magsumbong ka. Ako, magsusumbong? Hindi gusto mo... Samahan pa nga kita eh. Bakit? May problema ka ba? Problema? Dami. Sunod-sunod. Hindi na nga nagsawang bigyan na ako ng problema eh. Alam mo, Len, huwag ka na malungkot. Di nga ako sanay makita kang malungkot eh. Kaya nga gusto kita eh. Kasi masayahin ka. Sanay ko kung kalug ka. Saka syempre, maganda ka. Pare-parehas lang kayo. Ay, ano
ba? Ay, ka na rin. Ay, na lang naman dito. Roy, ano ba? Tumigil ka na. Okay lang yan. Roy, Ako lang tumigil to. ka na. Roy, tumigil ka. Bitawan mo ako. Ano ba? Roy, tumigil ka. Dahil sa sobrang kalasingan, hindi nagawang pigilan ni Len ang lalaki sa pananamantala nito sa kanya. Pansamantala namang nakalaya mula sa kulungan si Lito. Len, anong nangyayari sa'yo? Lito, nakalaya ka na pala. Oo, mahina daw yung ebidensya sa akin kaya napayagan ako ng judge. Mabuti naman. Anong nangyayari sa'yo? Buntis ka? Ha? Umamin ka, buntis ka? Dito nasasaktan ako. Teka na. Sumagot ka, sino ka man yan? Teka lang, bakit ka ba nagtataka eh? Dito, asawa kita, di ba? Asawa kita. Bobo ka. Nasa kulungan ako, paano kita mabubuntis? Ha? Ah! Layas! Dito! Dito, please. Sumawa ka. Hindi mapapatay kita. Layas! Yan na nga bang sinasabi ko? Napala mo. Ito naman, hindi ko naman alam sa'yo kung masaya ka ba sa nangyari sa akin eh. Ginusto mong lahat yan. Sabi nga ng mga matatanda, buntot mo, hila mo. Wala naman akong buntot. Kontrabida ka. Buti pa to si Jing. Jing, maraming salamat ha. Nandun yung mga anak ko sa bahay mo. Nahihiyang ako sa nanay tatay mo. Pasabi na lang, bukas aalis din kami. Doon naman ako makikituloy sa nanay ko. Napakawalang hiya naman talaga tong Lito na to. Pati anak yung dalawa, pinalayas niya. Hindi ko rin naman siya masisisi kasi Sino ba kasing nakabuntis sa'yo? ano kasi Gaga. Anong-ano kasi? Hindi ka mabubuntis kung di ka nagpaano. Inano ka, kaya ka nabuntis. Sino ba kasing umano sa'yo? ito naman ano ng ano. Basta ano, nangyari na nangyari, ganun. Hindi ko alam. Kilala mo ba tatay niyan? Alam niya ba na ano ka niya? Yun nga hindi niya alam. Tsaka wala na akong balak ipaalam sa kanya na ano niya ako. Tingnan mo, pati ako na puro ano na lang din, di ba? Teka, paano mo bubuhayan ang bata? Yun na nga, kaya ako kailangan ko ng tulong niyo. Tulungan niyo naman ako ipalaglag yung bata. Dadami mo pa kami sa kasalanan mo? Ayoko! Naku, Jane, kausapin mo yan. Tanga-tanga ko kasi. Hindi ko na rin talaga alam ba't ako ganito. Lagi na lang ako sinasaktan. Lagi na lang ako iniiwan. Lagi ako pinagsasamantalahan. Gusto ko nang mamatay. Gusto ko nang mamatay. Lord, ano bang kasalanan ko sa inyo? Ba't laging ganito yung nangyayari sa buhay ko? Nabubuhay na lang ako para sa mga anak mo eh. Pero hindi ko na kayang mamuhay ng isa pang sanggol, Lord. Pantayin mo na lang kami ng anak na to! Ano ba? Len! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Wag! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Huwag mong gawin yan! Wag! Len! Ayoko na kasi! Ayoko na eh! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Ayoko na! Wag mong gawin yan! Wag mong gawin yan!
Nay, Ole, halika na. Kakain na. Tawagin mo na yung mga anak mo sa taas para sabay-sabay na tayong kumain. Nay, Ano ba? Halika na. Nay! Ole, ano nangyari? Bakit? Ano nangyari? Ay, ano yan? Tulong! Ano to? Tulong, mga kapitbahay! Tulong! Tulong! Bakit may dugo? Mga kapitbahay, tulungan nyo kami! Ay! Tulong, mga kapitbahay! Naisugod nila sa ospital si Len, kung saan kaagad namang naagapan ng pagdurugo nito. Hanggang sa Kamusta ng pakiramdam mo? Huwag ka nang malungkot. Alam mo ba, sabi ng doktor, kung hindi daw naagapan yung bleeding mo, maaaring naubusan ka na ng dugo. Pwede ka raw mamatay. Sana napatay na lang ako. Kasi sama akong tao. Sana kinuha na lang ako. Sama akong tao. Ano ba, hindi ka pa kukunin ng Diyos kasi masama yung ginawa mo. Bibigyan ka pa niya ng chance na magbago. Siguro mali lang yung mga desisyon mo sa buhay. Pero huwag mo na ulit gawin yung ginawa mo, ha? Kasalanan yun sa Diyos. Ang laki na kasalanan ko sa Diyos. Sobrang laki na kasalanan ko sa Diyos, Jane. Pinatay ko yung sarili kong anak. Hindi ko alam kung paano harap sa tao. Hindi ko na alam. Nora, huwag mo silang intindihin. Hindi naman sila yung bumubuhay sa'yo. Walang pwedeng manghusga sa'yo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali. Pero pag inulit mo pa yung ginawa mo, hindi na pagkakamali yun, ha? Kagustuhan mo na talaga. Katangahan na yun. Promise. Hindi ko na uulitin yun. Naniniwala ako sa'yo. eh sino naman yung sumunod na lalaking nanligaw sa'yo? Sino naman? Wala na pong sumunod na nanligaw. Bali, natira po ako doon po sa malapit sa bahay ng tatay ni Herlin. Oh, okay. Nung time na yon, yung tatay ni Herlin kasi is best friend ko po yung kapatid niya. Kapatid niya. Palagi akong naroroon sa kanila. So alam naman niya yung nangyari sa buhay ko na nakapag-asawa ako ng may bisyo. Ayun nga, yung laging gano'n na nagkukwentuhan kami, hindi ko naman po alam na yung tatay ni Herlin ay may lihim palang pagnanasa sa akin or may lihim na gusto sa akin. Pagtingin sa akin. Pagtingin. Dami naman ito. Sobrang. Paborito ko to mangga. Ah, talaga? Para sa akin lang lahat to. Oo naman. Kailangan mo kasi magpalakas ulit eh. Nabalitaan ko kay Ate Ami nangyari sa'yo. Sa palengke niyo ba galing to? Oo. Nahihiyan ako sa nanay tatay mo. Alam mo, Len, huwag mo na isipin yun. Ang importante, palakas ka ulit. Ubusin mo lang lahat yan. Tsaka nahatid ko na nga pala yung mga anak mo sa eskwelahan, ha? Ako na lang din magsusundo mamaya. Talaga? Oo. Alam mo, Elvis, maraming salamat talaga, ha? Hindi mo naman responsibilidad yung mga anak ko, pero ikaw yung gumagawa, no? Naku ba? Masaya akong ginagawa yan para sa'yo. Kaibigan mo ang ate ko. Kaya kitang panindigan. Pati mga anak mo. Tsaka sino pa ba aasahan mo? Tsaka pala, may bad news nga pala ako sa'yo. Si Lito. Nakulong na naman. Hinuli siya ng mga pulis. Kaya huwag ka na umasa sa suporta dun. Hindi magbibigay ng sustento yun.
magpapalakas na lang siguro muna ako para makabalik ako sa trabaho. Kaya ko naman palakihin yung mga anak ko eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano ako mag-uumpisa. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Susuportahan kita. Buntis ka? Buntis ka! Buntis ka? Buntis ka! Huwag mo naman saktan si Lynn. Ano ka ba naman, Elvis? Binata kang tao! Bakit silang pang pinatulan mo? Mahal ko si Lynn, ate. At tanggap ko ang nakaraan niya. Kaya pananagutan ko ang tinatala niya. Tama ka ba, ha? Paano ka nakakasigurado na ikaw ang ama na pinagbubuntis niyan? Sino pa ba? Bakit may suggestion ka ba? Kilala kita, Len, ha? Bakit kapatid ko pa ang pinatulan mo? Tama na kasi. Buo na ang desisyon ko. Magsasama kami ni Lynn dahil magkakaanak kami. Bahala ka, ha? Desisyon mo yan, pero huwag mo ako sisisihin dyan! Siya na ang tumayong ama ng mga anak ni Len. Hanggang sa isilang niya ang kanilang anak, pinangalanan nila itong si Herlene. Ang ganda-ganda naman ng anak natin. Ababa, ababa. Balang araw si Herlene ang tutupad ng mga pangarap ko. O sige nga. Ano naman yung tutuparin niyang pangarap? Aba, magiging artista yan. Makikita mo yun sa TV. Di ba? Ganda yun. Pwede. Pero paano? Sasali ko muna sa pageant. Magiging beauty queen yan. Sikat na beauty queen, napakaganda. Parampa-rampa yun na gano'n. Diba? Grabe, ang dami naman tutuparin pangarap nitong anak natin. Kaya paglaki niya, pagod siya. Hindi man kasi sa akin yan. Isa lang sana yung hindi niya manahin sa akin. Yung mga maling desisyon ko sa buhay. Len, Tito, anong ginagawa mo dito? Nakalaya ka na pala. hindi na mahalaga yun. Ang importante nandito ako. Kamusta yung anak natin? Len, alam ko marami akong pagkukulang sa'yo. Pero nandito na ako uli. Magsama tayo uli. Len. Tito, siraulo ka ba? May asawa akong tao. May anak na kami ni Elvis. At sigurado akong nakarating yun sa'yo. Wala akong pakialam. Sa akin ka sumama. Ako na lang piliin mo. Tito, please. Bumalik ka na lang sa pamilya mo. Tito, please. Mahal kita. Tito, please, please. Tito, Tito, please. Please, Tito, Tito. Umalis ka na. Puto. Tito. Len! Len! Ano nangyayari? Ano nangyayari? Talagang dito ba sa tapat ang anak natin? Mga walang iya kayo? Hindi, Elvis. Ang kulit na kasi ni Lito eh. Ayaw ko na siya kausap pero ang kulit-kulit niya eh.
talagang nagpapalusot ka pa eh, Hindi oh. ako napapalusot. Hindi nagpapalusot ka. Ang sabihin mo, pinapunta mo yan dito. Hindi! Hindi! Andiyan ka na naman sa pagsaselos mo eh. Wala ka nang ibang nakikita kundi mga kasalanan ko. Eh, sino may kasalanan, ha? Ako? Ako may kasalanan? Ikaw naman talaga, di ba? Ikaw yung nakikipagyakapan sa adik na yan. Gustong tayin ko yung bunganga mo! Ano ba? Tumigil na kayo. Kaya mo, sa akin mo ibuto yung galit mo! Ano? Elvis! Lito, umalis ka na kasi! Lito! Ay! Ano ba? Anong tumigil? Tumigil na kayo! Tama na sabi! Umalis ka na, Lito! Kakagaling mo na sa kulungan, gusto mo na naman bumalik. Aminin mo sa akin yan. May relasyon pa ba kayo nun? Alam mo, ikaw? Rinding-rindi na ako! Wala ka nang ibang ginawa kundi magselos na magselos! Hindi ako magsiselos kung wala akong nakikita, Len. Elvis, araw-araw nagtatrabaho ako. Pagod na pagod ako araw-araw. Uuwi ako dito, wala kang ibang ginawa kundi magselos. Hanapan ako ng mali. Alam mo, para matapos lang lahat ng to, tapusin na natin, maghiwalay na tayo. Ayoko na. Pagod na ako. Maghiwalay na tayo. Sorry. Erlyn. Sorry ha. Huwag kang gagaya kay Mama. Maging matalino ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Huwag mo nang uulitin lahat ng mga pagkakamali ni Mama. Kasi sayang yung panahon. Sayang yung buhay. Tuparin mo lahat ng mga pangarap mo. Maging mabait ka, mahalin mo yung sarili mo. Gaya ng pagmamahal ng Mama sa inyo. Sa inyo ng mga kapatid mo. Kasi yun lang yung tamang nagawa ko sa buhay ko eh. Yung maging isang ina. Sorry. Hindi ako ginawa ko. Sorry. Pero ngayong sikat na nga yung anak mong si Herlyn, ha? Siyempre, may sariling love life na rin yun. Ano yung madalas na ipaalala mo sa kanya o ipangaral mo sa kanya na nakabase sa mga karanasang mong hindi ka nais-nais diyan sa buhay mo? Ngayon, sabi ko sa kanya ngayon na nandito ka na sa tagumpay na pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man yung hirap na dinaanan natin, sana wag ka rin makakalimot na lumingon o tumulong sa mga nangangailangan. Sabi ko sa kanya, pagdating sa pag-ibig, magtira ka para sa sarili mo, wag lahat ibibigay. Wag ganong katiwala sa tao na mga lalaki na lalo't sikat po siya. Oo. Wag basta-basta magtitiwala sa mga mabubulaklak na dila. Oo. At saka kung ano man yung mga nangyari sa buhay ko, sana maging aral sa inyo, hindi para gayahin ninyo ako, maging aral sa inyo na maging matalino kayo at maging matatag. Ganda naman ha. Ngayon ba meron ng isa pa? May sumunod ba? Ay, hanggang ngayon po wala pa po. Wala pa. Pero naghihintay ka? Opo. Okay ka pa rin?
Okay po, hindi ako naghahanap dahil para doon sa isang bagay na yun. Naghahanap po ako para po may makasama ako hanggang sa pagtanda ko. Kasi Tita Mel, meron na po silang kanya-kanyang pamilya o may kanya-kanyang Ang mga buhay anak na. mo, oo. Mag-isa na lang po talaga ako sa bahay namin. Dumating na rin yung time na minsan nahihilo na ako, may sakit ako. Wala man lang ako matawag para magbigay ng tubig o kumalinga sa akin o mag-alalay man lang. So, Len, kami dito sa Magpakailanman, talagang umaasa na sa lalong madaling panahon, makita mo na talaga yung forever mo, ha? Ay, kasalamat. At maging maligaya ka na sa mga darating na araw, okay? Maraming salamat sa iyo, Len. Ha? Good luck to you and God bless your family. Thank you po. Thank you, Len. Hindi man natupad ang pangarap ni Herlene o si Hipon na muling magkasama ang kanyang magulang, sapat na yung kapiling pa rin niya ang mahal niyang ina. 3 bagay lang naman talaga ang mahalaga sa isang babae sa anumang relasyong kanyang papasukin. Una, pagmamahal. Pangalawa, respeto. At 3, katapatan. Kaya mga ka-millennials kong mahal, kasama na ang mga Gen Zs at Gen Alphas, magtira lagi para sa sarili. Sapat dapat. Ngayon, bukas, at magpakailanman. Turuan mo ako magkaldak. Yung mga pang Herlin budol na buto. Mga ganun, di ba? Kasi, yung mga kaldagan ni Herlin. Ay! Paano kung sumpuin siya ulit ng ganyan? Paano yung trabaho niya sa planta? Kaya mo ba na pagagalingin siya ng Lord? Kung yung ibang tao nga napapagaling ko asawa ko pa kaya? Hindi ko na kailangan yung kakayahan manggamot. Parang nalulunod yung mag-ama ko habang sumasagap ako ng ibang tao. Kung parusa to ako na lang, ako yung patayin niya.